Hair na pang commercial ba ang hanap mo? Pangarap na buhok ng karamihan, ngunit iilan lang ang nabibiyayaan? Hairdresser ka ba or salon owner or future hairdresser na nais matutunan yung ganyang kagandang hair, ka-bouncy at ka-shiny? At interesado ka sa larangan ng pagririban? Just keep on watching dahil maituturo ko sa inyo mga tips and technique kung paano yan ma-achieve. Bali, ito nga po pala yung hair status ni client bago siya magpagawa sa amin. Bali, itong client natin na to is regular client na namin siya sa salon. I think pang 3 or pang 4 niya nang nagpagawa sa amin. Kaya lang yung buhok ni client is kulot talaga or bumubuhagag talaga yung pinaka-regrowth part niya. Bali sa ganitong klase ng hair status, ang papagawa nga po pala sa atin ni client is rebond, color plus miracle treatment. Bali dito ang ginawa ko muna sa hair niya, selection ko into pore section at nag-apply na ako sa regrowth part ng rebonding cream number 1. Pag-apply nga po pala ng rebonding cream number 1, kailangan 1/2 inch away from the scalp. At kung mapapansin nyo naman dyan, ang unang in-applyan ko dito yung pinaka-virgin part ng hair ni client or yung pinaka-bagong tubo. Dahil yung middle part or yung lower part ng hair ni client is previously rebonded na, kaya kailangan hindi na din natin applyan yun ng gamot. Dahil pag sinabay na natin sa rebonding cream number 1, yung previously rebonded ay maaari itong matusta or masunog. Bali dito nga pala, nagbababad nga po pala kami ng hair ng mga client namin, usually 2 to 3 hours. But again, nakadepende ito lagi sa reaction ng hair ng mga clients namin. At every 30 to 45 minutes nga po pala, nagre-reapplication kami ng gamot to make it sure na lahat ng hair strand is na-applyan evenly. Bali 2 to 3 times nga po pala kami nagre-application ng gamot, then after ko siya mababaran ay binanlawan ko na din yung hair ni client. Bali 2.5 hours ko nga palang binabad yung pinaka-regrowth part ng hair ni client at binaba ko lang yung gamot sa lower part, at ito na po yung naging resulta ng hair ni client after ko siyang mabanlawan. At kung mapapansin nyo naman, binoblower ko pa lang yung hair ni client. Kung makikita nyo naman, visible result na straighten or nag-flatten na kagad yung hair niya even na wala pa pong plancha. Isa nga po pala yan sa mga indikasyon na maganda din po yung magiging resulta ng hair rebond nyo the moment na pag binlower nyo pa lang R1 even without plancha ay straighten or flatten na kagad yung nagiging resulta. Kaya naman dito, kung mapapansin nyo naman, sinusuklay ko lang yung hair ni client dyan, pero plakadong-plakado na din talaga yung naging resulta ng kanyang hair. At after nga po pala niya, magpuproceed na po tayo sa pagpa-plancha o pag-hair iron. Ali dito nga pala, gumamit ako ng bago naming hair iron, which is ito yung Crown Hair Iron. At kung mapapansin nyo naman, sinection ko lang yung hair niya dito at nag-set lang ako dyan ng 450 degree Fahrenheit. Regarding nga po pala sa tamang paggamit po ng heat temperature, nakadepende po ito lagi sa hair strand ng mga clients nyo. Nakikita nyo nga palang kumikintab yung hair ng mga client nyo habang pinaplansya nyo po sila, ibig sabihin po no, nasa right heat temperature po kayo. At pag nakita nyo naman pong natutusta, natututong or natutuyot po yung hair ng mga client nyo habang pinaplansya nyo sila, ibig sabihin po overheat temperature po ang gamit nyo at kailangan nyo po itong babaan. At sa ganitong klase ng hair strand nga is kulot siya at makapal naman yung buhok or makapal yung hibla niya, kaya sumagad kami sa 450 degree Fahrenheit. Mas madali kasi ang pagpaplansya nyo the moment na mainit talaga yung hair iron. In other words, mas mabilis niyang maluto or mas straighten yung hair ng mga client nyo habang pinaplansya nyo sila pag mainit yung plancha. Ali nga po pala sa pag-hair iron, usually inaabot lamang po ako dyan ng 20 to 30 minutes sa pag-hair iron. Kailangan sa pag-hair iron is kailangan talaga is layer by layer or maganda ang pagsisection nyo. Dahil hindi magiging maganda yung ribbon nyo the moment na may mga hair strand na hindi nyo na plancha ng maayos. Kaya mas maganda layer by layer or section by section talaga ang pagpaplansya. Kung baga, hagurin nyo lang talaga ng bonggang-bongga. Nga po pala, regarding po sa pagpaplansya, pag nakikita nyo pong tumitikwas, umaangat po yung buhok ng mga client nyo habang sinusuklay nyo pababa, isang indikasyon po yon na luto na yung hair ni client sa hair iron or sa plancha. Kaya pag nakikita nyo na pong ganun tumitikwas na umaangat yung buhok ng mga client nyo habang sinusuklay nyo pababa, ay wag nyo na pong planchahin ng bonggang-bongga. Kasi ako usually 4 to 6 hagod lang ako ng plancha, okay na yon. Basta nakita kong plakada na okay na, kagaya nito, after ko siya ma-hair iron ng 100%, ayan na po kagad yung naging resulta ng hair ni client. At kung mapapansin nyo naman, bagsak na bagsak, straight na straight, at zero damage. Kaya naman dito sa part na to ay parang pwede na talaga natin pauwiin si client dahil plakada na yung naging resulta ng kanyang hair. Right after ko nga pala dyan, nag-proceed na po kami sa pagkukulay or hair colorant. Bali dito, in-applyan ko lamang po ng 10-0 plus 9-0 yung pinaka-regrowth part ni client. Dahil nga lighter color nga yung pinaka-middle part or lower part ng hair ni client dahil sa last time na nagpakulay siya. Since black color nga yung hair ni client or yung virgin part or yung pinaka-regrowth part ng hair niya, kaya in-applyan ko muna ito ng light color. Ang nagtatanong ng hair colorant na ginamit ko is nagmix lang ako ng 10.0 plus 9.0. Inabad ko nga lang po pala dyan yung hair ni client ng 45 minutes. At pag nakita nyo nga na visible na yung hair colorant
colorant na in-apply nyo sa hair ni client ay maaari na din po kayo magbaba ng gamot. Bali dito nga po pala, gumamit lang din naman ako ng mixed colorant ng lightest ash blonde. Bali nagmix ulit ako ng another hair colorant na 10.11 or lightest ash blonde para sa full color ni client. Bali ang in-applyan ko nga po pala dyan is from root to ends na. Nang sa ganon para medyo pumantay yung hair colorant na in-apply natin sa hair ni client. Dahil as a hairstylist or hairdresser ay napakahirap din po talaga magpantay ng hair color. Bali dito nagbabad lang ako sa hair ni client ng more than 30 minutes. Nung nakita ko na naging visible or nagpantay na yung hair ni client, nag-proceed na din po kami sa pagbabanlaw. At right after po namin mabanlawan at ma-blow dry yung hair ni client, ito na din po kagad yung naging resulta ng kanyang hair. At kung mapapansin nyo naman, blower pa lang ng hair ni client, after po lang namin applyan ng hair colorant ay nag-straighten or nag-flatten na din talaga yung kanyang hair. Nga po pala, yung after wash po ng hair colorant or after wash po ng rebonding cream number 2 ang maaaring basihan kung magkakaroon kayo ng back job. At dito nga sa part na to ay tuwang-tuwa na rin ako dahil maganda din talaga yung naging resulta ng hair ni client. Kaya naman nakita ko maganda na yung resulta niya, nag-proceed na po kami sa pag-apply po ng Miracle Treatment. At kung hindi nyo nga po pala kilala si Miracle Treatment, ayan po yung dahilan kung bakit namin na-achieve yung maganda, soft, shiny, silky, bouncy at straight na hair. Sobrang gandang gamitin din kasi talaga nito, especially sa mga dry hair, damage hair, or sa mga hair na nasunog or nangarag. Ali si Miracle Treatment nga po pala ay binababad lang siya sa hair ng mga client namin, usually 30 minutes up to 1 hour. Then regarding nga po pala sa pag-apply ng Miracle Treatment, kailangan nasa open space or open area po kayo. Bawal na bawal nga po pala siyang gamitin sa indoor or sa closed door area dahil medyo may katapangan po ang gamot. Tapatan lang din po natin ng electric fan si client during procedure. Then si Miracle Treatment nga po pala isa sang klase ng treatment na hindi na din po binabanlawan. Then right after ko nga po pala mababad yung hair ni client, nag-proceed na kami sa pag-blow dry at ito na po yung naging resulta ng hair ni client after ko siyang ma-blow dry. At kung mapapansin nyo naman, super straight, super ganda, super shiny at higit sa lahat walang damage even yung dulong part. After niya, nag-proceed na kami sa pag-hair iron or pagpaplansya at ito na po yung naging final result. At kung mapapansin nyo naman, achieve na namin yung malakpang commercial na hair. Pangarap ng karamihan, ngunit iilan lang po ang nabibiyayaan. Kaya naman kung hairdresser ka, salon owner ka, and you're still looking for the right product or perfect product para sa mga clients mo, ay naku mga B, available ang Miracle Treatment or rebonding cream sa Black app and Orange app. Available nga po pala yung product Luzon, Visayas at Mindanao. Super ganda at super effective din talaga yung product kaya naman di nakakapagtaka, sobrang dami nag-a-avail nito. Don't worry, may mga sample tutorial tayo sa Black app just in case na mag-avail ka ng product. At pwede ka nga rin po palang sumali sa aming GC for further assistance. Para naman po sa lahat ng gusto magpagawa sa aming mismong salon, located po kami sa Banabas Street, Balon Anito, Mariveles, Bataan. Pwede po kayo mag-chat or mag-PM sa aming mismong page. Diyan nyo po makikita yung prices po ng services po namin at the same time yung exact location po namin with video. Make sure na mag-chat or mag-PM po muna kayo sa aming mismong page the moment na magpapagawa po kayo sa aming mismong salon. Kaya naman kung na-inspired ka or may natutunan ka sa sample video or hair transformation namin, wag mo naman akong kalimutan na i-follow at syempre share mo na din yung video to. Thank you so much for watching.